What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating i-highlight ang mga balitang napapanahon ngayon. Unahin na nga natin itong pasaring ni Pangulong Duterte dito kay Bongbong Marcos na kanyang sinabi na wag mo nang sabihin kung ano ang gusto mong gawin, just do it without announcing it. Ganun lang yun. Paano ba naman kasi mga kababayan, napansin ng taong bayan na mas nauuna pa ang mga photo op o ang mga pa-social media nila di umano kaysa sa pagtulong sa mga ordinaryong mamamayan na nasalanta ng habagat at bagyong Karina na nasa mahigit 882,000 na katao na ang naapektuhan dito o pumalo na sa mahigit 183,464 na pamilya ang apektado ng bagyong Karina. Naayon sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na maraming mga kabahayan ang nasira at may mga nasawi na ding ordinaryong mamamayan dala ng lakas at hagupit nitong bagyo na ngayon nasa mga evacuation sites ang karamihan. Kung kaya naman hindi maiwasan na butatain ni FPRRD itong administrasyon ngayon dahil kalat sa social media itong nangyayaring pagbaha, ngunit hindi ramdam ng taong bayan ang lingap mula sa gobyerno. Naku naman po. At dagdag pa rito mga kababayan na kanyang pinayuhan ni Tatay Digong itong si Junior na kailangan i-separate itong economic sector sa political sector na wag makialam ang ating presidente sa mga proyekto para sa economic sector dahil may mga budget na nakalaan dito na dapat natutuon lamang sa mga nasabing proyekto at hindi dapat pwedeng galawin yon sapagkat magugulo ang mga records na meron ang bawat proyekto unless na lang mga kababayan kung may plano di umanong nakawin o ibulsa ang mga pondo na nasabi sa mga partikular na proyekto ng ating bansa. Grabe naman yan. Wag naman po sana. Pero bago lahat mga kababayan, nais ko pong magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta ng ating channel at patuloy na nagbibigay like. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, pakiclick na lang ang like, share, and subscribe nang kayo maging updated din sa mga nangyayaring balita sa ating bansa. At mapanood nyo rin itong mga reaction video na ating ginagawa para sa bayan. At yun na nga mga kababayan, kung kaya ang katanungan ng taong bayan kailan kaya gagawa ng decenteng evacuation center itong administrasyon ni Marcos dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang bansang Pilipinas ang may pinakamaraming counts o bilang ng pagdaan ng bagyo na kaysa nga naman di umano unahin ang pamumulitika wika ng taong bayan na sikapin na lang na tulungan ang mga ordinaryong mamamayan. At yun na nga mga kababayan, kahapon lamang nag-live itong si Tatay Digong dito sa isang one-on-one interview ni Attorney Trixie Angeles na ang daming nagwika na na-miss nila ang mura nitong si Tatay Digong at pati ang kanyang pamamahala. Nabasahin natin itong mga iilang komento ng ating mga kababayan. Nawika nga ni Liza Tatoy na ha ha ha, mas okay na yung palamura pero may resibo kaysa bait-baitan ko pero Cloud9 pala. Haha. Sino kaya pinapatamaan nitong si Miss Lisa na Cloud9 pala? At ito namang isa, sabi niya, Miss you dad, Daddy Digong. Balik ka na, hirap na kami. Isang bira mo lang, takot na lahat. Correct nga naman. Buti pa nung panahon ni Duterte may kamay na bakal at hindi binibaby itong mga drogista na pero ngayon laganap na nga itong kidnapping, patayan, mga krimen. Tapos malalaman natin na pati itong mga sindikato ng pulburon naglilipa na. Naku naman po. At ito naman sing ginang Elsie Aquino Lumabi, wika niya na walang presidente ang marunong magmura kundi si Tatay Diggs lang. Meron presidente for 20 years pero puro nakaw lang ang alam. They both lawyer pero yung kay Tatay Digong na 6 years marami akong na benefits. Like extension ng passport, mga driver license, SSS, pag-add ng mga pension sa akin, malasakit center para sa broad ko na free angiogram. Thank you Tatay Digong. The best president ka talaga. Kung di ka naging presidente, siguradong sira na
ang bansang Pilipinas. Korek ka dyan, Ginang LC. At ito namang si Just, no? Sir Just sinabing best president ever. Magbuhay kayo, mga Duterte. We miss you, PRRD, especially sa mga ganitong pagkakataon. Tama nga naman. Kung may pelpak sa ahensya ng gobyerno, talagang pagmumurahin yung mga yan ng matakot at madala. At ang huli sa lahat, sabi nga ni ni Ginang Marites, the best talaga tong presidente na to. Agree ako dyan. At dumako naman tayo dito mga kababayan na napansin ng taong bayan itong winika ni Junior, no? Sa kanyang zona na may 5,500 plus na flood control projects na ginawa nila, no? Ngunit ngayong may bagyong Karina, bakit binabaha ang mga drainage sa ating bansa? Na nasaan nga naman itong mga sinabi niyang 5,500 plus flood control projects? Naku naman po, kung kaya naman hindi maiwasang magalit ng taong bayan dito sa winika niya na nasaan itong sinasabi niyang flood control project na gino-joke time lang ata tayo ng ating presidente. Ating basahin tong mga comment mga kababayan. Ayan nga no mga kababayan, wika ni Sir Ray. Bakit lubog pa din ang mga ilang lugar sa buong bansa sa dami ng flood control na pinagawa niyo, Pangulong BBM? Nasaan nga naman, no? Bakit lubog nga naman? Sabi ni Miss Charlie, ironic, diba? Ngayon sinampal tayo ng katotohanan. Bogus lang ang mga pinagsasabi niya. Hashtag nasaan ang presidente. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Saan kaya napunta itong pera o pondo, no, para sa proyektong ito? Sabi ni Jana, nasulay gid ang tinikal ni BBM. At lastly, wika ni Sir Alec Ares na either inangkin niya lahat ng projects ng past president mula sa tatay o ghost project lahat. Kung siya talaga gumawa ng 5,500 projects na yan, 230 projects per day na gagawa in his 2 years, di wow, kinompute pa talaga. Naku naman po. Di ibig sabihin, Sir Alec, gino-joke time lang tayo ng ating presidente pagdating dito sa usapin na to. Grabe naman yan. Nasaan nga naman tong 5,500 plus flood control project na buwang di umano? Hay naku. At panghuli ng ating balita mga kababayan, binutata, no, ng taong bayan itong binika ni DND Galvez na tutulong di umano ang mga EDCASay sa pagresponde ng mga delubyo sa ating bansa. Pero mga kababayan, nakakatawang isipin na ni isa sa mga EDCASites walang tumulong, no, dito sa pag-rescue sa ating mga kababayan. Grabe naman yan. So, naginagago nyo na lang ang taong bayan, DND Galvez, kapag ganyan, na ngayong may bagyo, hindi ka mahaligilap ng taong bayan sa kung paano ka tutulong bilang DND chief ng ating bansa. At dito na nga natatapos mga kababayan itong mga highlight na balita na nangyayari ngayon. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun lamang po mga kababayan, marami pong salamat, ingat, and God bless.